Pagod ka na bang maghintay sa Diyos? Ang bigat ba ng iyong mga pasanin ay tila hindi kakayanin? Nagdududa ka ba tungkol sa presensya ng Diyos sa iyo? Marahil ay nagtanong ka kung bakit tila nahaharap ka sa mga pagsubok na ito. Tutulungan ka ng video na ito na makahanap ng kalinawan at kapayapaan. Mauunawaan mo ang 7 palatandaan na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Matututuhan mo kung paano harapin ang mga pagsubok na ito ng direkta. Mauunawaan mo rin ang layunin ng Diyos para sa panahong ito upang mapakinabangan mo ito. Asahan ang isang turnaround. Ngunit bago noon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Bago dumating ang iyong panahon ng tagumpay, hihilingin sa iyo ng Diyos na kumuha ng pagsubok. Ito ang mga panahon kung saan ang iyong pananampalataya ay inilalagay sa linya. Kailangan mong dumaan sa pressure para tamasahin ang pinakamahusay. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi nagsasaayos ng mga pagsubok at kasawian. Pinahihintulutan niya sila dahil sila ay mga daluyan ng paglago. Nais ng Diyos na maglabas ng mga pagpapala na lampas sa iyong imahinasyon, ngunit kailangan muna niyang subukan ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kung paano mo haharapin ang mga pagsubok na iyon ng pananampalataya ang magpapasya kung ano ang iyong matatanggap. Ang mga panahon kung saan ang iyong pananampalataya ay dumaan sa isang pagsubok ay maaaring maging mahirap, ngunit dapat mong tandaan na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng paraan. Siya ay gumagabay at nagbibigay sa iyo ng lakas. Nagiging mahalaga na magtiis ka hanggang wakas upang maranasan ang tagumpay na iyon. Ngunit paano mo malalaman na ang iyong nararanasan ay pagsubok sa pananampalataya at hindi pag-atake ng kaaway? Narito ang 7 palatandaan na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Numero 1. Pagkakaroon ng maramihang pagpipilian. Minamahal, ang buhay sa pangkalahatan ay nagsasangkot ng paggawa ng desisyon. Sa bawat araw na gumising ka, sinisimulan mo ang proseso ng paggawa ng desisyon. Una, magpasya ka kung aalis ka sa kama o mananatili sa kama, magkakaroon ng lutong bahay na pagkain o kakain sa labas, at B. Ang pagsunod, pagmamahal, at pagtitiwala kay Jesus ay isang pagpipilian din, ngunit sa kabila ng mga pagpipilian bilang karaniwang bahagi ng buhay, may mga pagkakataon na maaari itong maging pagsubok sa iyong pananampalataya. Dumarating ang pagsubok kapag ang pagpili na iyon ay tumutugma sa gusto mo, ngunit sumasalungat sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Isang magandang halimbawa ang 3 lalaking Hebreo, sina Shadrach, Meshach, at Abednego, sa aklat ng Daniel 3:17-18. Kung kami ay ihahagis sa naglalagablab na hurno, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin mula rito, at ililigtas niya kami sa kamay ng iyong kamahalan. Ngunit kahit hindi niya gawin, hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa larawang ginto na iyong itinayo. Sa pagpili na maglingkod sa Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. At sa pagharap sa mga hamon na darating pagkatapos piliin ang daan ng Diyos, kailangan mo rin ng pananampalataya. Nagmamasid ang Diyos upang makita kung itatanggi mo siya kapag dumating sa iyo ang mga pagpipilian upang gawin ito. Pipiliin mo ba ang paraan ng Diyos sa bawat oras? Madaling magsabi ng, ngunit kailangan mo ng pananampalataya kapag lumitaw ang sitwasyon. Ang 3 lalaking Hebreo ay kailangang pumili kung saan sambahin ang gintong imahen o ihagis sa nagniningas na hurno. Pinili nila ang huli bilang patunay ng kanilang debosyon sa Diyos. Katulad nito, susubukin ng Diyos ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga sitwasyon kung saan kailangan mong magpasya na tumayo kasama niya o pumunta sa madaling ruta. Kapag gumagawa ng mahihirap na desisyong ito, maririnig mo ang kanyang tinig at malalaman kung ano ang gusto niyang gawin mo, ngunit mangangailangan ito ng pananampalataya. Ang tanong ay, tatayo ka ba sa piling ng Diyos o ikakaila siya sa mga araw ng kahirapan? Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na huminto sa iyong kasalukuyang trabaho para sa isang hindi niya dinala sa iyo. Maaari din itong makahulugan ng pagtigil sa isang relasyon. Sa puntong ito, maaaring mahirap para sa iyo, ngunit ito ay isang pagsubok sa pananampalataya na magbubunga kapag sumunod ka.
Pinili ni Moises na sumunod nang tawagin siya ng Diyos upang pangunahan ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Maaari sana siyang magpasya na manatili sa Midian at doon palakihin ang kanyang pamilya, ngunit sinunod niya ang Diyos. Ang isang mahusay na paraan upang malaman na ang Diyos ay sumusubok sa iyo kapag nahaharap sa maraming mga pagpipilian ay ang isang tiyak na salita ng Diyos ay patuloy na sumisibol sa iyong isipan. Maaaring ito ay isang panaginip na iyong napanaginipan o ang salitang sinabi ng Diyos sa iyo noong nakaraan sa pamamagitan ng kasulatan. Ito ang paraan ng Diyos para makuha ang iyong atensyon, hindi para lumihis sa kanyang plano, at para tiyakin sa iyo na ang kanyang salita ay mangyayari. Kapag nangyari ito, anuman ang tukso, pang-akit, o gaano kaganda ang pagpipiliang iyon, dapat mong tiyakin na naninindigan ka sa piling ng Diyos. Gaano man kabigat ang tukso, manindigan sa katotohanan, at hayaang ang iyong pagpili ay naayon sa Diyos. Number 2. Maraming pagsubok. Kadalasan, kapag dumaranas ka ng mga pagsubok, sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mamuhay sa kapayapaan at malusog na kalusugan. Ayaw niyang nakikita kang nasasaktan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal at pangangalaga sa iyo, kung minsan ay hinahayaan kanyang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Isa pa rin itong mahalagang tanda upang malaman na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Si Job ay isang taong nakakainggit sa kanyang mga kaibigan. Siya ay komportable at buong pusong naglingkod sa Diyos. Nakita ni Satanas ang sakdal na taong ito at nagpa siyang harapin siya. Isang araw, tinanong siya ng Diyos kung saan siya nanggaling at sumagot siya na siya ay naglalakad ng parot parito sa lupa. Ang Panginoon ay nagtanong pa, naisip mo ba ang aking lingkod na si Job? At doon nagsimula ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya ni Job. Napagpasyahan ni Satanas na si Job ay naglingkod sa Diyos dahil sa kung ano ang mayroon siya, ngunit alam ng Diyos na ang puso ni Job ay tunay. Dahil iginiit ng dyablo, pinahintulutan ng Diyos ang pagsubok sa pananampalataya ni Job. Nawala ni Job ang lahat, ngunit hindi niya ikinaila ang Diyos. Nang lumipas ang kanyang pagsubok, doble ang nakuha niya kung ano ang mayroon siya. Iniulat ng Biblia na ang kanyang wakas ay mas malaki kaysa sa simula. Ito ay nagpapakita na ang mga pagsubok ay hindi para sirain ka kundi para subukin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Nahaharap ka ba sa mga pagsubok? Binabantayan ka ng Diyos tulad ng pagbabantay niya kay Job. Nais ng Diyos na makita kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya at nang hahawakan ng matatag sa Kanyang salita. Gusto niyang makita kung hindi mo siya pinaglilingkuran dahil sa kaya niyang ibigay. Ang ilan ay naglilingkod sa Diyos dahil maayos ang kanilang pamumuhay at lahat ng kailangan nila ay dumarating sa tamang oras. Nais niyang makatiyak na kayo ay tunay na naglilingkod sa Kanya. Sa henerasyong ito, ang sinumang nasa posisyon ni Job ay madaling sumpein at itanggi ang Diyos. Kahit ang asawa niya ay nagsuggest niyan sa kanya, pero mas alam niya. Alam niya na ang Diyos ay tapat, at ang kanyang sitwasyon ay hindi nagsasalita ng iba. Kapag nakilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, malalaman mo na siya ay tagasunod ng tipan at tagapagbalik ng mga nasayang na oras, mapagkukunan at pagsisikap. Ano ang kinakaharap mo sa kasalukuyan? Nahaharap ka ba sa pag-uusig? Nawalan ka na ba ng trabaho? Ang iyong pamilya ba ay dumaranas ng isang mahirap na oras? Pakiramdam mo ba ay pinabayaan ka o inabandona? Nais ng Diyos na kumapit ka sa Kanya. Ihahanda ka ng mga pagsubok na ito para sa walang hanggang korona ng kaluwalhasyan. Sinasabi ng 1 Pedro 1:6 7. Sa lahat ng ito, kayo ay lubos na nagagalak, bagaman ngayon sa kaunting panahon ay kailangan niyong dumanas ng kalungkutan sa lahat ng uri ng pagsubok. Ang mga ito ay dumating upang ang subok na katapatan ng inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa sa ginto, na nasisira kahit na dinalisay ng apoy, ay maaaring magbunga ng papuri, kaluwalhasyan, at karangalan kapag si Jesucristo ay nahayag. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang magsaya sa panahon ng mga pagsubok. May mga gantimpala para sa mga hindi umatras. Bilang 3.
Hindi maginhawang takdang aralin at tagubilin. Mga minamahal, kung sakaling hindi mo alam, sinusubok ng Diyos ang bawat sisidlan na kanyang ginagamit upang sila ay makatayo sa mga araw ng kahirapan. Nais ng Diyos ang isang tao na kayang lumaban sa lahat ng pagsubok at gumagalaw kapag nagbigay siya ng isang salita. Isang taong hindi magrereklamo o gumawa ng mga dahilan ngunit lalabas kaagad kapag siya ay nagsalita. Nakatanggap ka ba ng ilang mga tagubilin mula sa Diyos na hindi ka komportable? Kung gusto mong lumakad kasama ng Diyos, pagkatapos ay asahan ang ilang abala. Ang layunin nito ay itayo ka para sa kanyang gawain sa lupa ng maayos. Kung pinili ka ng Diyos para sa isang tiyak na atas, susubukin niya ang iyong pasensya at bibigyan ka ng mga tagubilin upang gawin. Ang mga abala na iyon ay pagsasanay upang maihanda ka para sa iyong takdang aralin. Ang Diyos ay nalulugod sa iyo at ninanais na patuloy kang tumayo para sa Kanya kahit sa mga araw ng pag-uusig. Ngunit paano niya malalaman kung hindi niya sinusubok ang iyong pananampalataya? Maaaring hinihiling niya sa iyo na umalis sa isang hanay ng mga kaibigan o mga taong nakasanayan mo. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na umiwas sa isang partikular na paraan ng pamumuhay o kahit na umalis sa iyong comfort zone. Ang lahat ng ito ay isang paraan ng pagtatalaga sa iyo para sa trabaho. Tandaan na hindi ka niya pipilitin na sumunod. Ang Diyos ay palaging namumuno sa pamamagitan ng mga tagubilin na karamihan ay maaaring hindi maginhawa. Halimbawa, nang gusto ng Diyos na gumawa si Noe ng arka, binigyan niya siya ng masusing tagubilin. Hindi ginawa ni Noe ang arka sa loob ng ilang araw, inabot siya ng maraming taon sa paggawa ng arka. Binigyang pansin ni Noe ang lahat ng sinabi ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng banal na tagubilin sa haba, lapad at lapad ng arka. Hindi itinala ng Biblia na siya ay nagdagdag o nagbawas mula sa siko. Ikaw ba ay tunay na sumusunod sa mga tagubilin ng Diyos? Nang sabihin ng Diyos kay Moises na ilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto, hindi ito komportable para sa kanya. Nagreklamo si Moses na mayroon siyang depekto sa pagsasalita. Sa kalaunan ay binitawan niya ang kanyang mga dahilan at sinunod ang mga tagubilin ng Diyos. Mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay may mga tuntunin at kailangan mong maging matyaga upang hindi ka lumaban sa Diyos. Ang isa pang halimbawa ay sina Jose at Maria. Ang dalawang ito ay ikakasal sa isa't isa. Natuwa ang Diyos at pinili ang babaeng magbubuhat sa Panginoong Hesukristo. Hindi maginhawa para kay Joseph, lalo na nang malaman niyang buntis si Maria. Dinalaw ng Diyos si Joseph at sinabi sa kanya kung ano ang gagawin. Sinunod niya ang mga tagubilin ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Kahit nakawili-wili ang kwentong ito, kinailangang harapin ni Joseph ang mga abala, ngunit ginawa niya ito bilang pagsunod sa Diyos. Binibigyan ka ba ng Diyos ng mga tiyak na tagubilin? Sinusundan mo ba sila ng totoo? Pinapansin mo ba sila o nagbibigay ka ba ng mga dahilan? Magagawa ka ng Diyos na maghintay kapag gusto niyang gawin mo ang kailangan. Maraming beses, sinusubok ng Diyos ang iyong tibay at pasensya. Kapag napansin mo ang mga pattern na ito ng mga tagubilin na paulit-ulit, sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Bilang 4, kakulangan at limitasyon. Naranasan mo na bang gumawa ng maraming bagay para sa iyong sarili? Nararamdaman mo ba na maraming mga responsibilidad at hinihingi sa iyo? Minsan ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa iyong pinlano. Nagtakda ka ng mga layunin, ngunit wala sa mga ito ang tumatakbo gaya ng iyong pinlano. Maaari mo ring maramdaman na iniiwan ka ng iba. Maaaring ito ang paraan ng Diyos sa pagsubok sa iyong pananampalataya. Sinasabi niya sa iyo na kakayanin niya ang lahat para sa iyo. Dapat mong malaman na ang takbuhan ay hindi sa matulin ni ang labanan sa malakas, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa kanyang sarili. Ang kawalan ng kakayahan upang magawa ang ilang mga pangangailangan ay maaaring maging problema at nakakapagod, ngunit dapat kang magtiwala sa Diyos upang magawa ang mga bagay at patuloy na gawin ang tama. Gayon din, maaaring maging mahirap ang buhay kapag wala kang katatagan sa pananalapi. Ano ang ginagawa mo sa sandaling ito?
Hindi ito magreklamo kundi magtiwala sa Diyos para sa pagpapalaya ng ekonomiya. Sa Biblia, kapag ang Diyos ay nagbibigay ng isang paraan sa isang problema, ito ay tinatawag na kamay ng Diyos o ang probidensya ng Diyos. Sinasabi ng 1 Samuel 2:8, ibinabangon niya ang dukha mula sa alabok at itinataas ang nangangailangan mula sa bunto ng abo. Pinaupo niya sila kasama ng mga prinsipe at pinamana sila ng trono ng karangalan. Sapagkat ang mga pundasyon ng lupa ay sa Panginoon, sa kanila inilagay niya ang sanlibutan. Ito ay nagpapakita ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang kamahalan sa mga gawain ng mga tao. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya para sa lahat ng kailangan mo sa buhay. Kapag huminto ka sa pagtitiwala sa Diyos para sa iyong mga pangangailangan, magsisimula kang umasa sa mga tao para sa iyong mga pangangailangan at hindi ito gusto ng Diyos. Maaaring umaasa ka sa isang madaling landas, ngunit alam ng Diyos na ang tanging paraan na madadala ka niya sa isang masaganang lugar ay ang pagdaan mo sa ilang mahihirap na panahon. Maaaring umaasa kang magkaroon ng iyong unang bahay, kotse, at isang pamilya bago ka magnegatibo 30, ngunit ikaw ay higit sa 35 at wala pa ring palatandaan ng kasal na darating sa iyo. Ito ay maaaring maging sanhi ng iyong pakiramdam na walang kwenta. Gayunpaman, bilang anak ng Diyos, ang halaga mo ay nasa Diyos, hindi ang iyong pag-aari o nagawa. Minamahal, magtiwala sa Kanya kahit hindi ito makatuwiran sa iyo. Hindi lahat ay magkakaroon ng kahulugan sa iyo, ngunit ang sigurado ay ang Diyos ang bahala sa iyong mga pangangailangan, at sa takdang panahon, magkakaroon ka ng higit pa sa iyong kailangan. Hindi makatuwirang hatiin ang dagat na pula sa pamamagitan lamang ng isang tungkod ni Moises. Hindi makatuwiran na pinakain ng uwak si Elias sa ilang. Walang saysay na ang isang birhen ay manganganak ng isang bata nang walang tulong ng isang lalaki. Hindi makatuwiran na si Lazarus, na namatay sa loob ng 4 na araw, ay maaaring mabuhay. Ito ay mga indikasyon na hindi mo kailangang maunawaan kung paano niya ito gagawin, magtiwala lang sa Kanya. Ano ang iba pang mga palatandaan na dapat mong bantayan? Numero 5, ang pagsubok ng iyong pagmamahal sa Diyos at pagpipigil sa sarili. Isa sa mga paraan na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya ay sa pamamagitan ng sakripisyo. Ito ay patunay ng iyong pagmamahal sa Diyos. Kapag nahaharap ka sa mga panahon kung saan hinihingi ng Diyos ang mga bagay na mahalaga sa iyo, kapag hiniling niya sa iyo na bitawan ang mga bagay o mga taong mahalaga sa iyong buhay, nangangahulugan ito na dumaraan ka sa isang pagsubok. Ang sandaling ito ay madalas na isa sa pinakamahirap. Ito ay dahil hindi naintindihan ng kalikasan ng tao ang sakripisyo. Gusto nitong panatilihin at protektahan ang anumang mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan ay mahirap bitawan ang mga bagay na konektado sa iyo. Gayon din, ang iyong makalaman na mga pagnanasa ay halos nakasentro sa paligid ng sarili. Hindi ito nakakakita ng dahilan para pasayahin ang iba sa kapinsalaan ng kaginhawahan nito. Kaya't kapag sinimulan ng Diyos na gumawa ng mga kahilingan na higit pa sa kasiyahan sa iyong sarili, ito ay isang senyales na ang iyong pananampalataya ay sinusubok. Inilagay ng Diyos ang balo ng sarepta sa pagsubok nang siya ay desperado. Kinailangan niyang magbigay ng sakripisyo kay Elias. Sinunod niya ang propeta at naniwala na ililigtas siya ng Diyos at ang kanyang anak. Hinihikayat ka rin ba ng Diyos na magbigay ng isang bagay na mahalaga? Ito ay isang palatandaan na ang kasaganaan ay darating. Tingnan din natin ang mga pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Sa Genesis 12, hiniling ng Diyos kay Abraham na iwanan ang lahat ng mayroon siya sa kanyang katandaan. Iiwan niya ang mga taong kilala niya para sa hindi malamang destinasyon. Inalis ng Diyos si Abraham sa kanyang kaginhawahan. Ang mga tagubilin ng Diyos kay Abraham ay magpapawala sa kanya ng ginhawa at kaligtasan na natagpuan niya sa kanyang tahanan. Ngunit mahalagang malaman kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kinailangan niyang gawin ang sakripisyong iyon dahil mahal at pinarangalan niya ang Diyos. Si Abraham, sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, ay pinili pa rin na sundin ang Diyos. Tandaan na ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay tunay na nagmamahal sa Diyos.
Nang maglaon, hiniling ng Diyos ang hain ni Isaac. Ito ang ipinangakong anak na hinintay ni Abraham ng maraming taon. Ang Diyos ay hindi interesado kay Isaac, gusto niyang makita kung nasaan ang puso ni Abraham. Pinatunayan ni Abraham ang kanyang paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpayag na palayain si Isaac. Sa parehong paraan, masusubok ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso. Ang paniniwala ni Daniel ay nasubok sa palasyo sa pagkain ng hari. Nagpakita siya ng pagpipigil sa sarili at nanindigan sa kanyang kaalaman sa Diyos. Mahal ni Daniel ang Diyos at hindi gagawa ng anumang bagay na kumukwestiyon sa kanyang paggalang sa Diyos. Kung masusumpungan mo rin ang iyong sarili sa mga sandali kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng Diyos at isang bagay na may halaga, dapat mong kunin iyon bilang isang palatandaan na ang iyong pananampalataya ay sinusubok. Numero 6, pag-uusig. Kapag kailangan mong tiisin ang mga panahon ng matinding pagdurusa at paghamak, lalo na tungkol sa iyong mga paniniwala, nangangahulugan lamang ito na dumaranas ka ng mga pagsubok sa pananampalataya. Nahaharap ka ba sa pagpuna sa paninindigan at pagtatanggol kung ano ang tama? Sigurado ka sa ilalim ng backlash para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang iyong paniniwala ba kay Jesus ay nagdudulot sa iyo ng mga kapighatian? Hinarap din ni Daniel ang mga sandali kung saan dumaan sa pagsubok ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang debosyon sa Diyos ay isa na hindi niya maitago. Dahil dito, marami sa mga tauhan ng hari ang hindi nagustuhan kay Daniel, kaya nilinlang nila ang hari na gumawa ng isang utos sa pagtatangkang suwayin si Daniel. Sinasabi ng Daniel 6:4-7, 1-0. Dahil dito, sinubukan ng mga administrador at ng mga satrapa na maghanap ng mga batayan para sa mga paratang laban kay Daniel sa kanyang pagsasagawa ng mga gawain sa pamahalaan, ngunit hindi nila ito nagawa. Wala silang makitang katiwalian sa kanya dahil siya ay mapagkakatiwalaan at hindi tiwali o pabaya. Sa wakas, sinabi ng mga lalaking ito, hinding-hindi tayo makakahanap ng anumang batayan para sa mga paratang laban sa lalaking ito na si Daniel maliban kung ito ay may kinalaman sa batas ng kanyang Diyos. Kaya't nagkasundo ang lahat na ang hari ay maglabas ng isang kautusan at ipatupad ang utos na sinumang mananalangin sa sinumang Diyos o tao sa susunod na 30 araw, maliban sa iyo, kamahalan, ay itatapon sa yungib ng leon. Hindi nagpatalo si Daniel sa pressure na nagmumula sa iba. Nanatili siya sa kanyang debosyon. 3 beses sa isang araw, lumuhod siya at nanalangin, nagpapasalamat sa kanyang Diyos gaya ng ginawa niya noon. Si Daniel ay may mas mataas na pagpapahalaga sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa pagsubok sa yungib ng leon, nanatili pa rin niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Katulad ni Daniel, nagpupumilit ka bang itaguyod ang iyong mga pagpapahalagang Kristiyano? Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay sinusubok. Kailangan mo ring magpasya na manindigan tulad ni Daniel. Dapat mong makita ang mga pagsubok na ito bilang mga sandali ng paglago at pagpipino. Hayaan silang maging mga paraan kung saan mo muling pinagtitibay ang iyong mga paniniwala tungkol sa Diyos. May isa pang senyales na pupuntahan. Numero 7, The Wilderness Experience. Isa sa mga senyales na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya ay sa pamamagitan ng matagal na panahon ng pagkabalisa. Ito ay kapag nahaharap ka sa malupit na mga kalagayan, tulad ng mga Israelita sa ilang. Ngunit ang mga landas na ito ay mahalaga na tumawid bago ka makarating sa mga pangako ng Diyos. Tandaan na iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto dahil ipinangako niya sa kanila ang Kanaan, ngunit kailangan nilang dumaan sa mga panahon ng kahirapan. Ito ang mga sandali na maaaring magmukhang paghihiwalay. Gugugol ka ng maraming araw at gabi sa pakiramdam na hiwalay ka sa iba. Ang mga Israelita ay desperadong dumaing sa Diyos dahil ang ilang ay mahirap tiisin. 40 taon silang gumugol sa ilang, ngunit ito ay isang pagsubok sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang disyerto ay hindi nagbigay sa kanila ng labis na kaginhawahan. Napaharap sila sa kakapusan at pagkabigo dahil inaasahan nila ang lupang pangako nang lisanin nila ang Ehipto.
Ngunit palaging dumating ang Diyos upang iligtas sila, kahit na sa kanilang mga pagsubok. Iniligtas niya sila mula sa dagat na pula at binigyan sila ng mga pagkain. Ngayong naunawaan mo na ang mga anyo kung saan nahaharap ka sa mga pagsubok ng pananampalataya, dapat mong matutunang ihanda ang iyong puso para sa mga ito. Walang sinuman ang tunay na makapaghahanda para sa mga hamon, ngunit ang tamang disposisyon ay nakakatulong sa iyo na manatili sa laban at sa huli ay magtagumpay. Hindi mo dapat makita ang mga sandaling ito bilang mga panahon ng parusa. Ang Diyos ay gumagawa sa iyo sa mga sandaling ito. Ang mga panahon ng iyong mga pagsubok ay isa sa pinakamagagandang sandali ng paglago. Sinasabi ng Santiago 1:2 Isipin ninyong lubos na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo ay napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging may sapat na gulang at ganap na walang anumang pagkukulang. Sa tuwing magsisimula kang harapin ang pagsubok ng pananampalataya, dapat mong malaman na malapit na ang iyong tagumpay. Ito ang mga tiyak na panahon ng iyong buhay. Darating ang panahon na matatapos ang lahat, ngunit kailangan mong maghintay hanggang matapos ang panahon. Sa init ng pagsubok, dapat mong ipaalala sa iyong sarili ang tapat na pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Tingnan ang maluwalhating hinaharap na naghihintay sa iyo sa pagtatapos ng iyong pagsubok. Makakatulong ito sa iyo na manatiling nakatuon kay Jesus. Ang isang paraan para mawala ang focus ay kapag nagsimula kang maghanap ng iba pang paraan para makawala sa pagsubok na iyon. Dapat mong matutunan na huwag panatilihin ang iba pang mga opsyon. Madali para sa iyo na laging maghanap ng madaling paraan o mabilis na pag-aayos kapag nasa mga pagsubok. Mahalagang matuto kang maging matyaga sa iyong mga pagsubok. Kahit na tila walang katapusan, hindi sila permanente. Sinasabi ng 2 Korinto 4:16-18. Kaya hindi kami nawawalan ng puso. Bagamat sa labas tayo ay nanghihina, gayon may sa loob tayo ay binabago araw-araw. Sapagkat ang ating magaan at panandaliang mga problema ay nakakamit para sa atin ng walang hanggang kaluwalhasyan na higit sa lahat. Kaya itinuon namin ang aming mga mata hindi sa nakikita, kundi sa hindi nakikita, dahil ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan. Kailangan mo ring bigyang pansin ang mga tagubilin ng Diyos sa sandaling ito. Kapag nagsasalita siya, dapat mong paniwalaan ang kanyang mga salita sa iyo. Isang patunay na naniniwala kang ang Diyos ay nasa paraan ng iyong pagtugon. Dapat mong sundin siya ng buong puso, nang hindi naghahanap ng ibang alternatibo. Ang tagubiling ibinigay sa mga Israelita na sumulong ay isang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Hindi nila pinag-isipan ang iba pang mga pagpipilian. Nagtiwala sila sa Diyos at nakita ang kanyang mahimalang kamay sa kanilang buhay. Hindi ka iiwan ng Diyos sa panahon ng iyong mga pagsubok. Siya ang kasama mo sa lahat ng ito. Kahit pakiramdam mo nag-iisa ka, nandyan lang siya sa tabi mo. Dapat mong paalalahanan ang iyong sarili na siya ay laging naroroon sa iyo. Dapat kang matutong magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay at maging mulat sa kanyang presensya, kahit na sa panahon ng sakit. Kahit na hindi siya sumagip sa iyo kapag inaasahan mong gagawin niya, dapat mo ring matutunang ituon ang iyong mga mata sa kanyang mga pangako sa iyo. Hindi mabibigo ang Diyos. Ang lahat ng sinasabi niya sa kanyang salita ay mangyayari para makapagtiwala ka sa kanya sa gitna ng unos. Dapat kang matutong manalig sa Diyos para sa lakas. Sa iyong sarili, hindi mo magagawa ang labis. Ang mga pagsubok na iyon ay tila hindi malalampasan, ngunit hindi sa Diyos. Sinasabi ng Isaias 43:1-2. Huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, ipinatawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, sasamahan kita, at kapag dumaan ka sa mga ilog, hindi ka nila tatangayin. Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka sunugin ng apoy. Tandaan na ang lahat ng bagay ay nagiging posible sa Diyos.
Kaya, kapag siya ay kasama mo, may katiyakan na hindi ka matatalo sa laban. Ang kanyang bisig ng lakas ay magpapatibay sa iyo. Makakaranas ka ng kakaibang biyaya para patuloy na lumaban. Isa sa mga lugar na magre-recharge sa mga ganitong sandali ay sa panalangin. Sa panahon ng matinding pagsubok, dapat kang manalangin. Dapat mong hanapin ang Diyos na magbago ng iyong lakas upang makapasa ka sa pagsubok. Tandaan na may reward para sa iyo sa dulo. Sa tuwing malalampasan mo ang mga pagsubok na ito ng pananampalataya, makakamit mo ang isang bagong antas. Dapat kang matutong kumapit sa salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay nagpapaalala sa iyo ng kakayahan ng Diyos na iligtas ka. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maglaan ng oras upang pagnilayan ito. Hayaang bigyan ka nito ng pag-asa at tiyaga sa oras ng kahinaan. Tandaan na ang iyong kwento ay malapit ng magbago. Panatilihing nakatuon ang iyong mga mata sa Diyos at sukatin ang panahon na ito. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa pagdadala ng iyong salita sa akin, at muling pagpapaalala sa akin na ang pagsubok ng panahon ay isang paraan ng pagbuo ng aking pananampalataya. Salamat sa pagpapaalala sa akin ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko na ipakita mo sa akin ang awa at gabayan mo ako sa mga hadlang at pagsubok sa buhay. Humihingi ako ng awa at biyaya upang patuloy na magkaroon ng pananampalataya sa iyo at maniwala sa iyong salita. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, at humihingi ako ng awa. Patawarin mo ako ngayon para sa kasalanan ng kawalan ng pananampalataya. Alam ko na hindi kita binigyan ng ganap na kontrol. Mula ngayon, nais kong ikaw ang maging Panginoon ng aking buhay. Hinihiling ko na linisin mo ako sa bawat kasalanan na hindi mo kinalulugdan. Turuan mo akong magtiwala sa iyo, kahit na sa tingin ko ay wala ka. Tulungan mo akong kumapit kapag lumala ang laban, at tulungan mo akong maaliw sa iyong presensya kapag kailangan ko ng pahinga. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong malaman at makita kung ikaw ang nagtatrabaho, at hindi si Satanas ang nag-aaksaya ng aking oras sa panahon ng kahirapan. Sa ganitong paraan, alam ko na minsan ay naiinip ako. Patawarin mo ako, o aking Diyos. Sinasabi ng iyong salita na dapat akong buong tapang na lumapit sa trono ng biyaya upang makamtan ang kinakailangang awa. Kailangan kita, o Diyos, upang maisakatuparan ang iyong mga plano para sa aking buhay at kapalaran. Kailangan ko ang banal na espiritu para mahalin ka at magkaroon ng pagpipigil sa sarili sa aking kalooban at hangarin. O Panginoon, dalangin ko na maging mas mahusay ako sa pag-alam kapag ikaw ay nagsasalita at bigyan ako ng mga direksyon. Ako ay sumusuko sa iyong pamumuno at mga tagubilin. Ako ay sumusuko sa iyong paggabay at Panginoon. Dalangin ko na patnubayan mo ang aking landas at tulungan akong makita kung ano ang inilaan mo para sa akin habang naglalakbay ako sa buhay. Tumatanggap ako ng mga banal na tagubilin at tagubilin sa aking tungkulin sa lupa. Pagpalain ang mga gawa ng aking mga kamay at pagbutihin ang lahat ng aking ginagawa. Habang hinihintay kong magpakita ng kaunlaran, tulungan mo akong patuloy na magtiwala sa iyo. Turuan ang aking mga kamay na gumawa ng kayamanan, at tulungan akong malampasan ang lahat ng mga hamon sa pananalapi upang magawa ang lahat ng dapat kong gawin. Tulungan mo ako, O Diyos, na mamuhay sa buhay na iyong dinisenyo nang hindi lumilingon sa anumang negatibong alternatibo. Lord, naway hindi ako mapadpad sa buhay. Panatilihin akong sumuko sa iyo sa lahat ng larangan ng buhay. Ama, ituro mo sa akin ang iyong mga daan at patnubayan mo ako sa iyong landas. Pagpalain mo ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan, at tulungan silang lahat na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ikaw ay isang mapagmahal na Ama at isang mapagmalasakit na Diyos. Alam kong maganda ang kinabukasan para sa akin, at gagabayan mo ako sa hinaharap na iyon. Iligtas mo ako sa gulo, iligtas mo ako sa kawalan ng pasensya, iligtas mo ako sa makasariling pagnanasa at ambisyon. Ang iyong salita ay totoo at buhay. Hayaan itong magkaroon ng ekspresyon sa aking buhay at sa aking mga gawain. Ako ay umaasa sa iyo para sa pag-asa, biyaya,
at pag-ibig na tumayong matatag sa panahon ng pagsubok ng pananampalataya upang ako ay madaig. Pagpalain mo ang aking kaluluwa, Panginoon, at matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Salamat sa panonood. Sana ay nabiyayaan ng video na ito ang iyong buhay. Kindly subscribe and comment about your testimonies in the comment section para mabiyayaan ang iba. Huwag kalimutang ibahagi sa iba. See you sa susunod na video.